What's up mga kumari kong tiga? Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. It's me, Rick Kumari, and welcome back to my channel. Mabuhay. Teka ako po muna kayo magpe-prep muna mga kumari kong tigang. Para naman tayo masarap-sarap ng panoorin ha mga kumari kong tigang. O kumusta po kayo? Nako, ano bang petsa na? Naku, napakabilis ng panahon ha, mga kumari kong tigang. Magpapasko na agad Magpapasko na naman. Naku po, so Yosef naman. Hindi, ano bang petsa na ngayon? Sino ba yung tawag na yun? Kung niyo ako tawagin, ako busy dito, nagme-makeup ako. At yun na nga, kasi ngayon po ha, mga kumari kong tigang, tayo po ay outdoor vlog na naman. Kasi tayo dito, nandito po sa karian na naman po ng Encantadia dito po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas, dito po sa UPLB, din sa favorite nating spot na tambayan kung saan tayo po ay nagsishare ng mga iba't ibang mga aralin at gabay tungo sa ikasuswerte ng ating buhay. Talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang. At ang topic po natin ngayon ha mga kumari kong tigang ay may kinalaman naman po sa ating pong mga hagdanan. Ang mga bahay niyo po baga ha mga kumari kong tigang may mga hagdan. Kung wala, edi wala. Huwag nyo nang panoorin ito. Pero panoorin nyo pa rin ha mga kumari kong tigang kasi baka mamaya mag-upgrade kayo ng bahay po nyo at kayo po yung magpatayo ng mga hagdanan. Alam niyo po ba ha mga kumari kong tigang na meron pong mga rules at mga sinasabing paniniwala ang ating matatandang mga ninuno tungkol po sa ating mga hagdanan na yung pala may kaakibat palang kamalasan kapag ka ito po yung ginawa po natin. Katulad ng katulad po halimbawa ha mga kumari kong tigang ng iba't iba pong placement ng ating mga hagdanan. Meron palang ganun. Opo ha mga kumari kong tigang, halimbawa ang ating mga hagdanan ba ay tumatapat-tapat sa iba't ibang mga lugar ng ating mga kabahayan. Katulad po number 1 na mga kumari kong tigang, negative po kapag inyo pong mga hagdanan ay tumatapat po mismo sa inyo pong mga main door o pintuan. Yan po ay nagiging lagusan ng mga sinasabing enerhiya na nagkikreate nga po ng mga negativity sa atin kapag kaganyan po ang mga hagdanan po ninyo. Minsan po, yan din pong nagiging cause po kaya tayo po lagi na lamang mabilis na uubusan at nadedrainan ng ating mga kabuhayan, ng mga pera natin ha mga kumari kong tigang. Kaya mas mainam po, huwag niyo po tatapat ang inyong pong mga hagdanan sa inyong pong mga pintuan. Kasi yan din po din, nagdahatagdag po din ng mga sinasabing mga negativities ng kamalasan, ng kamatayan. Talaga ba? At yan din po ang nagiging cause po, kaya tayo po ay lagi na lamang drain at naghihirap sa ating buhay. Napakaraming problema dumarating sa buhay natin na mga kumari kong tigang kapag kaganyan po ang mga itsura ng inyong pong mga hagdan. Talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang. Ang isa pa po ha mga kumari kong tigang ay huwag nyo pong ilalagay ang inyong pong mga hagdanan sa mismong tapat po ng inyong pong mga palikuran. Yung mga nasa loob na hagdanan na mga kumari kong tigang, baka kayo po merong mga hagdanan dyan na nakatapat po mismo sa mga CR door po ninyo. Yung mga kubeta po ninyo, alam niyo po ba, yan din po ang isang nagiging cause ng mabilis sa pagkaubos ng inyong pong mga pera. Yung mga kabuhayan po ninyo, makinikita po ninyo, lagi na lamang said na said lagi. Halimbawa, kahit marami kayong dumadating na pera sa bahay po ninyo, o marami kayong kinikita, lagi na lamang parang may pinaglalaanan agad-agad at madali po itong nauubos. Kaya kayo po laging nadedrain. Kaya negative po yan ha mga kumari kong tigang. At alam niyo po ba ha mga kumari kong tigang na meron po mga sinasabi pong mga rules tungkol po sa hagdanan. Yan, yung tama pong mga bilang ng hagdanan natin na dapat po isaalang-alang po natin para tayo po makainganyo ng mga sinasabing kaswertehan sa buhay po natin. Katulad po halimbawa nung rules po ng oro, plata, mata. Ako yan po palagi ko nang isineshare sa inyo ha mga kumari kong tigang. Yung pong tamang bilang ng ating mga hagdanan para tayo po talagang maka-invite ng kaswertehan sa buhay. Kasi alam niyo po ba, ng ating mga hagdanan, yung bilang ng hagdanan po natin ay may kaakibat din po palang kamalasan kapag kayat po ang mga bilang ng hagdanan po ninyo. Yung pong sa rules ng oro, plata, mata, dapat po ang mga hagdanan po natin ay hindi po papatak sa mata. Kasi ang mata po ha, makmari kong tigang, ay kahulugan po ng kamatayan o death. Di ang maganda, oro o plata. Kasi ang oro po, ginto o gold. Yan. Ang plata naman po ha, makmari kong tigang, ay silver.
O parang, kumbaga swerte rin naman. Pero mas maganda po kung oro. Pagka naman tumapat yan, ang mga hagdanan po ninyo ay tumapat sa bilang ng mata, yung pong bilangan niya na tatluhan nako, yan po ay ibig sabihin death. Death? Ano naman nakakatakot nung baka malaglag ka sa hagdanan. Mapaso nga ba ang uso mo dun Tapos baka kayo mabagok pang ulo mo. Di death nga yun. Kaya Nakapas pa rin. Kaya iwasan niyo po yan, mga kumare kong tigang, ang magpagawa ng mga hagdanan na bumibilang o nahahati sa tatluhan, yung oro, plata, mata, oro, plata, mata. Ganun kasi bilang yan Dapat po sobra sa tatlong bilang ang mga hagdanan po ninyo para lagi niyo po ipapatak po sa oro. Yun po mas swerte hagdan na mga kumare kong tigang. Tapos, meron din po mga sinasabi ang ating mga matatandang maninuno na dapat na po iwasan natin na ginagawa sa hagdanan po natin. Halimbawa, ano ba yung mga marami po mga kumare kong tigang. Una dyan, number 1 po, tigilan nyo po o iwasan nyo pong kumain sa hagdanan. Kumain, halimbawa kayo po mangangain, maglalapyukan kayo, tapos kayo po wala nang mapwesuhan. Baka kayo po pweso sa hagdanan, ako malas po yan. Negative po yun mga kumare kong tigang, kasi kayo po makaka-imbibe ng mga sinasabing kamalasan kapag ginawa nyo po yan. Usually naman po kasi pag nangyayari lang po sa mga ganyan mga kumakain sa hagdanan, yung halimbawa may party, yung napakaraming tao tapos kagulo na, tapos wala ka nang mapwesuhan, yung iba sa hagdanan na nauupo, negative po yan mga kumare kong tigang, huwag yung gagawin yan. Pumeso na lang kayo sa kahit saan o huwag na kayong maupo. Bakit pa kailangang umupo pa pag nakain? Pwede naman nakatayo. Kasi nga, negative po yun mga kumare kong tigang kung kayo uupo po sa hagdanan habang kumakain, yung may dala-dala kayong plato. Halimbawa pong nagkukut-kut lang ng mga chichirya, baka kumakain ka lang ng mga chippy, ganyan, sandwich. Hindi rin po. Huwag kayo po kakain. Kahit anong pagkain, basta huwag kayo kumakain, mga kumare kong tigang. So, yun po ang isa. Ang pangalawa po, mga kumare kong tigang, halimbawa kayo naman po ay aakyat sa hagdanan o bababa, huwag daw po kayong mamumulsa. O wag daw po kayong bababa o aakyat ng hagdan habang ang mga kamay po ninyo ay nakapasok sa inyo pong mga bulsa. Negative din po yan mga kumare kong tigang. Talaga ba? Opo. At hindi din po makainaman mga kumare kong tigang kung bawa ang inyong pong mga altar o yung mga dugan na dasalan ay tatapat po mismo sa landingan ng inyong pong mga hagdanan at dyan pa kayo magdadasal. Bakit? Kasi alam niyo po ba mga kumare kong tigang na kapag kaganyan daw po palang itsura ng mga hagdanan po ninyo, halimbawa kayo po nagdadasal sa harapan po ng inyong pong mga hagdanan o sa likod ng inyong pong mga hagdanan, alam niyo po ba kung sino ang naandyan sa likod po ninyo? Masamang espiritu, yung mga demonyo. Pinapanood kayo ng mga yan habang kayo po nagdadasal. Kasi nga diba sabi ko nga sa inyo, ang mga hagdanan na ganyan ay nagiging portal din po ng mga negatibong enerhiya o mga negatibong mga elemento, espiritu. Talaga ba? Opo. Kaya huwag niyong wawaniin yan na kayo po maglalagay po ng mga hagdanan doon po sa landingan, hagdanan ng altar, sa landingan ng inyong pong mga hagdanan. Diba kasi marami po nakitang ganyan Doon po ba may landingan ng ganyan sa taas, doon sila naglalagay ng altar, meron siyang dasalan doon. Hindi po maganda yun mga kumare kong tigang. Minsan naman po, yung pagbaba mo naman ng hagdan, doon po sa pinakalanding sa baba, may altar din po doon. Negative din po yun mga kumare kong tigang. Pwede naman kayo maglagay ng altar din sa may bandang hagdanan. Huwag nyo lang po itatapat mismo doon sa may pinaka-steps. Siguro sa gilid. Pero wag na. Bakit ba kayo mag-altar-altar pa sa hagdan po ninyo? Malaki ang space. Mag-display na lang po kayo dyan ng mga yung tawag doon, yung console table. Yan. Tapos mag-display na lang kayo ng mga figurine o mga pictures. Pwede po yan. Kasi yan pong maganda po na inilalagay naman po sa hagdanan natin, lalong-lalo na po doon sa wall po ng ating hagdanan. Pataas po, yung mga litrato po ng ating buong pamilya. Diyan nyo po ilagay yan. Kasi ibig sabihin po niyan, habang kayo umakyat, yung mga taong nasa picture po yan po, parang sila po ay umaakyat. Parang kumbaga yan po nagiging pag-asenso ng mga taong nakatira dyan sa bahay po ninyo. Kaya sila po magandang inilalagay po doon sa pinaka-wall po ng hagdanan sa taas. At negative naman po kapag kayo naman po ay maglalagay naman po ng hagdanan sa ilalim. Sa ilalim po ng hagdanan. Doon po sa taas, sa pinaka-wall ng hagdanan po ninyo, papataas, pwede po yun. Pero sa ilalim, huwag kayo maglalagay ng mga pictures nyo dyan ng pamilya po ninyo. At pati na rin po ang
mga salamin. Yan, hindi rin po kayo naman hamak malikot-ikang yung altar na ilalagay nyo po sa ilalim ng hagdanan. Negative din po yun. Yan, ang salamin po hamak malikot-ikang hindi po ilalagay sa ilalim ng hagdan yan. Kasi yan naman po, ang reflection daw po pala kasi ng mga tao kapag kaganyan po ang mga salamin po natin nakalagay sa ilalim ng hagdanan. Yung mga tao na bumababa sa hagdanan, ang reflection po nan, putol-putol ang katawan. Negative po yun. Yung po nagiging kusta, kaya lagi tayo may mga nararamdaman na sakit-sakit, mga karamdaman, mga malulubhang mga, yun nga, mga sakit sa katawan. Baka meron kayong mga salamin dyan sa ilalim ng hagdanan po niyo, pagtatanggalin nyo na yan kasi negative po yun. Hindi rin kaagagdahan ha, makumarik nyo, halimbawa kayo pinagdadalang tao, buntis kayo, yung lagi kayo nakatambay sa hagdanan, dyan pa kayo umuupo. Nako, buntis ka na nga, upo ka pa sa hagdanan, balaglag ka. Iwasan nyo po yan ha, makumarik nyo, yung kayo magpapatambay-tambay sa hagdanan kung kayo po yung nagdadalang tao. Kasi maraming rules yan na makumarik kung tigang yung mga nagbubuntis. Yan, isa po yan. Bawal daw umupo ang mga buntis sa hagdanan. Bawal din po sila magtatambay sa pintuan, sa may main door. Mahirapan po sila mga anak. Ganun ba yun? Opo, maraming rules yan na makumarik kung tigang. Yung mga buntis kasi maselan yan eh. Maraming kaartehan. Opo, makumarik kung tigang, kayawang yung gagawin yan. Ang isa pa po makumarik kung tigang, wag daw po kayong mahihiga o matutulog sa ilalim ng hagdanan. Yan, baka kayo yung hamit na hamit dyan kayo matutulog sa ilalim ng hagdanan po niyo. Baka kayo po may mga katre, may mga kayo dyan, mga daybed, dyan kayo natutulog sa ilalim ng hagdanan nyo. Naku, negative pala yan. Opo, kasi yan din po ang nagiging dahilan, kaya lang tayo laging napakaraming problema dumarating sa buhay natin. Kumbaga para tayo nayayakyakan ng mga negativities, kaya tayo nakakaimbab ng mga kamalasan sa buhay. Yung nahihiga kayo o natutulog kayo sa ilalim ng hagdanan, baka dyan ang pwesto ng higaan po ninyo, ilipat nyo na yan ha, makumaring ko tigang ngayong taon na to, para kayo naman po umasenso na ang buhay nyo. Opo ha, makumaring ko tigang. Iwasan nyo rin po ha, makumarik kung tingnan. Yung palagi ko din nakikita dyan ha, makumarik kung sa mga bahay-bahay na may hagdanan sa loob ng bahay ha. Yung pong pagpapatong o pagsasalansan ng mga sapatos po ninyo, papaakyat. Bakit? Kasi negative po yan ha, makumarik kung tingnan. Yung kayo po nagdi-display o nagpapatong o nag-i-imbak ng mga sapatos po ninyo, mga hinubad dyan sa hagdanan po nyo, paakyat. Yan, di ba, yung mga steps na ganyan, isa-isa, dito ako sa una, yung isa dito sa pangalawa, yung isa namang sapatos dito sa pangatlo. Naku, negative pala yan ha, makumarik. Kapag kaganyan pang winawa ninyo, mahirapan kayong umasenso sa mga karir po ninyo ha, makumarik. Para kayo mahirap makahanap ng trabaho, mahirap kayong ma-promote sa trabaho, lagi parang kayo parang yung ang tawag doon, yung minimenos ng ibang tao, kasi parang hirap na hirap kayong umakyat. Kasi hagdanan yan eh. Tapos yung sapatos yung parang andun lang. Na-stuck lang po do kasi yun yung itinatambay yung mga sapatos po ninyo. Kaya negative po yun. O pamahiin po yung mga matatanda ha, mga kumarik kung tigang. Huwag kayong maglalagay ng sapatos sa hagdanan po ninyo. Isa pa po yan. At hindi rin po kainaman na kayo po yung mag-aabot ng pera kapag kayo po ay nakatungtong po mismo sa hagdanan po ninyo. Halimbawa kayo po yung mag-aabot ng pera o kayo po yung aabutan o tatanggap ng pera. Tapos sa hagdanan na kayo, sasabihin halimbawa kayo may tatanggapin na pera, asawa nyo mag-i-rebit sa inyo ng sweldo o sabihin ni, darling, ito na yung sweldo ko, tapos nakasagdanan kayo, paakyat na kayo, aabutin yung ganyan. Hindi, sabihin nyo, halika pumanti ka muna sa kwarto, dito tayo mag-usap. Baka sa loob ng kwarto, hindi nyo na i-abot, doon nyo i-abot yung pera, wag sa hagdan, kasi negative yun. Tapos syempre, pag ibinigay na sa inyo yung yung pera, yung sweldo, syempre sumahod na yung mister nyo, di alam nyo na, mag-reward naman kayo sa kanya. Pa-rewardan bang asawa? Opo, ganun po yan ha, makumarik kong tigang. So yan po ha, makumarik kong tigang, ang ilan lamang sa masasabing rules o paniniwala at pamahiin tungkol po sa ating mga hagdanan, na kung gagawin po natin ay maaaring makatulong po sa atin para tayo po makaiwas sa sinasabing mga negativities na yan na maaaring sumalakay sa atin. O di baga, baka hindi nyo pa po alam yan, yan po isa pong gabay na pwede po natin gawin, pwede po pong hindi ha, makumaring kung kayo po hindi po naniniwala sa mga gantong mga paniniwala nga ng ating mga matatandang mga inuno o yung mga sinasabing mga pungsoy-pungsoy na ganyan. O di baga, pero wala namang pong mawawala sa atin kung yan po yung susundin natin, kasi baka kaya po makatulong po sa atin para
tayo po'y mabago na ang takbo ng buhay natin ngayong taon na to, ha mga kumare kong tigang, 2025 na. Baguhin na natin yan. Kung kayo po'y dinadagasa ngayon na sobrang kamalasan itong nagdaang taon ng 2024, imbibe naman natin, imbibe natin, ha mga kumare kong tigang, ang positivity ngayong taon na ito. Lalong-lalo na po ngayon, ha mga kumare kong tigang, ngayong pong January 29, officially papasok na po ang Year of the Snake. O kaya kayo mag-prepare na, ha mga kumare kong tigang, para kayo swertihin din naman. O, di ba ga? So yun po, mga kumare kong tigang, sana po may napulot na baka mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare kong tigang. Ano yun? Ano nangyayari doon? Sino yun? Leche. Teka, tingnan ko meron doon marites ano.